10 minuto nga lang ang layo ng paaralan dito sa aming bahay kung lalakarin mo. Pero dahil afford nga natin ang gumamit ng car ngayon mga beshi ay magiging 1 minute na lang. Anyway mga beshi, itong video nga na ito ay kuha pa noong barangay elections. At ilang beses ko na ngang inulit na umuwi nga sila tatay galing Maynila. At ito nga ang sasakyan na ito ang gamit nila papauwi. Anyway, sa kapatid ko nga palang si Wendy ang car na ito mga beshi. Kaya ito hiniram nga muna namin para i-test drive ni Papa. Nagsasanay na nga siya para sa aming bibilhing car someday. Pero sa ngayon nga mga beshi ay hindi namin afford ang ganitong sasakyan. Panty ko nga lang gutay-gutay mga beshi ay hindi ko mapalitan. Mag-aalas 12 na nga ng tanghali mga beshi nang pumunta kami dito sa eskwelahan para bumoto. Kahit nga katanghali ang tapat itong si Kuya Kel ay nakabuntot pa rin sa amin. Sabi ko nga sa kanya maiwan na lang siya at matulog dahil inaaya nga kami nila tatay pumuntang Concepcion pagkatapos naming bumoto. Pinauna na nga ako ni Papa bumoto dahil magkaiba nga kami ng presinto. Sa tanang buhay ko nga mga beshi ay ngayon lang ako makakaboto. Tinagal-tagal ko ang paninirahan sa Bulacan ay hindi man lang ako nakaboto. At ngayon nga magtatatlong taon na ako dito sa Tarlac ay ngayon pa lang ako makakaboto. At dahil first time ko nga mga beshi ay nagulat pa ako. Hindi nga ako na-inform na enumeration pala ang sasagutan. Para akong sumabak sa exam na hindi man lang nag-review. Gagamunggo na nga lang yung utak ko, napiga pa. Pagkatapos ko nga bumoto ay dumiretso kami dito sa presinto ng aking papa. Hindi pa nga siya tapos at ito namang si Kuya Kel ay abot ang takbo. Sobrang likot nga mga beshi, takbo dito, takbo doon ang gawa. Anyway, pagkatapos nga namin doon ay umuwi na kami. Sabi nga ni tatay ay mga alauna daw pupunta na kaming Concepcion. Pero pasado alas 3 na nga nang kami ay bumiyahe. Si Papa nga pala ang nag-drive papunta dito at ayan pinapark nga niya ang sasakyan. At habang si Lolo at Papa nga ay inaayos ang pagpark ng sasakyan, ito namang si Kuya Kel ipinwesto ko dyan. At dahil panay nga ang takbo at napakalikot mga beshi at napakarami pang sasakyan na lisaw-lisaw dito. Pinwesto ko nga sa dyan para hindi siya makapagliko. Sa Lamart nga kami unang nagpunta dahil ibibili nga daw kami ng ceiling fan ni Lolo. Pabebe pa nga ang Kuya Kel kapag ka nandyan ang Papa. Nauna na nga sila tatay at humiwalay na kami sa kanila dahil sila naman ang bibili. Nagtingin-tingin nga itong dalawa ng helmet mga beshi at tuwang-tuwa naman maya-maya naman ayan nakaltukan ng Kuya Kel. Pagkatapos nga nila makapili na electric fan ay dumiretso na kami sa taas. Panigurado gagawin nga ang Kuya Kel sa mga tindahan ng laruan. Sakto nga kaninang umaga ay nawala ang tsinelas ng baby Kenzo. Hindi ko nga namalayan na nahulog pala sa paan niya. Kumuha na nga ako ng tsinelas ng dalawa dahil libre naman ni Lolo. Ang baby Kenzo nga ngayon mga beshi ay sobrang likot na, sumasabay sa kalikutan ng kuya niya. Lumabas na nga kami at inantay na lang sila tatay habang nagbabayad dahil ang Kuya Kel ay nagwawala na. Nagpapabili na naman nga ng bangbang mga beshi. Hindi na nga namin binili dahil panigurado wala pang isang oras ay sira na. Mamahalin o hindi, matibay o hindi, pagka si Kuya Kel ang gumamit ay alam na. Pagkatapos nga namin sa Walter Mart ay dumiretso naman kami sa Mang Inasal. Hindi ko na nga na-videohan mga beshi dahil ang cellphone ko ay may sakit na. Abay nagkikisay ba naman mga beshi? At ayan nga, pagka-uwi namin ng bahay ay inayos na nila tatay itong electric fan. Yan nga yung electric fan na binili nila na katulad nung nandun sa kubo nila. Gusto nga niya yung electric fan na yan dahil mas tipid daw sa kuryente at para dun sa dalawa niyang apo. 625 nga ang bilhin nila dyan mga beshi. Maraming salamat nga Lolo sa mga binigay nyo. Maraming salamat nga sa panonood at pagsuporta. Huwag po kayong magsawang sumubaybay sa mga mini vlogs ko. God bless us all. Mwah, mwah.